rin ang NBI sa kaso ng mga nawawalang sabungero. May kinalaman daw ang ilang miyembro ng ahensya sa krimen ayon sa whistleblower na si alias Totoy. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Maliban sa PNP, damay na rin ang NBI sa missing sabungeros case. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, sinabi raw ni alias Totoy na sa NBI humihingi ng cue o signal ang PNP para isagawa ang krimen. Diyos ko, panangalanan niya kung sino dito sa NBI. Kung hindi niya sasabihin kung sino, hindi maiimbestigahan yun, abay lahat kami dito ay suspect. Hindi raw makatarungan na nahihila ang buong ahensya kahit wala pang pinapangalanan si alias Totoy. Pero handa naman daw silang tumulong sa investigasyon. Kasuhan, yung dapat kasuhan. Ayun nga, pati yung kung sino man yung involved na NBI, kasuhan namin. Kaya, para malutas itong problema na ito. Kung pahihintulutan, ayon kay Director Santiago, nagvo-volunteer na rin sila na i-extend ang kanilang forensic expertise. Pwede raw nilang i-cross-match ang mare-recover ng mga labi sa kanilang mga kaanak. Willing din daw silang isailalim sa lie detector test ang mga lumutang na whistleblower. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Protektado na ng PNP ang whistleblower na si alias Totoy. Sinisiguro rin ni PNP Chief Nicolas Torre na wala silang sasantuhin sa investigasyon. Narito ang agenda report ni Francis Polve. Nasa protective custody na ng PNP si Julie Dondon Patidongan alias Totoy, ang whistleblower sa missing sabungeros case. Ayon kay PNP Chief Nicolas Torre, nasa pangangalaga na nila si alias Totoy habang nag-a-apply pa ito sa Witness Protection Program ng DOJ. Handa raw silang i-turn over si Patidongan sa ahensya kung kakailanganin. Considering that this is now already under preliminary investigation under the DOJ at talagang sa SOJ on top of this. Dagdag ni Torre, tuloy ang investigasyon ng PNP at NAPOLCOM sa mga pulis na dawit sa kaso. Yan ay subject ngayon ng investigation. Yan ay subject ng investigation, both administrative and criminal investigation. So hindi ko naman pwedeng pangunahan siguro, pagpapasensya nyo, hindi ko mapangunahan kung ano magresulta ng investigation na to. In the interest of fair play, bigyan natin sila ng pagkakataon din na sagutin yung mga reklamo laban sa kanila. Pero isang sigurado rito, hindi namin sila bibigyan ng luwag, hindi namin sila bibigyan ng puwang na paglaruan ng ating hustisya. 15 pulis galing sa iba't ibang unit ang nasa restrictive custody na ng PNP, kabilang ang isang opisyal na Police Lieutenant Colonel. Okay. Pero ito, hindi natin tinatapos sa 15 ito ha. Baka sabihin nyo, 15 lang. Hindi to. Pag lumawak ang investigasyon, baka mas marami pa. At yun nga sinasabi namin, wala kaming sasantuhin dito, we will leave no stones unturned. Kahit na dumami, ang pinaka-importante rito is, mabigyan ng hustisya ang mga biktima at pangalawa, ma-cleanse na rin ang organization, ang PNP, sa mga ganong klaseng mga personnel. Tinutukoy na rin ng PNP ang iba pang lugar na posibleng pinagdispatsahan sa mga sabungero. Maliban sa Taal Lake, may iba pa rin daw kasing lugar na pinagtapunan ng mga biktima. Bukod sa inilibing, sinunog rin daw ang ilang mga sabungero. Ayon kay Torre, sinimulan na nila ang malalim na investigasyon sa kaso noong siya pa ang direktor ng CIDG, kung saan si alias Totoy mismo ang lumapit sa kanya para ibahagi ang kanyang mga nalalaman sa krimen. No stone unturned ang pangako ng Chief PNP para mapanagot ang mga salarin at mabigyan na ng hustisya ang mga naulilang pamilya. Para sa agenda, Francis Polve, Billionaire News Channel. Nagpa-picture lang. Yan ang paliwanag ni Senador Erwin Tulfo sa kumalat na photo kasama ang isa sa mga personalidad sa missing sabungeros case. Hindi naman daw kasi siya suplado. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kibit balikat si Senator Erwin Tulfo sa kumalat na picture niya online kasama si Alan Brown Bantiles. Si Brown ang isa sa umano'y central figures ng e-sabong operations na nadadawit sa pagkawala ng 34 sabungeros. Sabi ni Tulfo sa isang radio interview, kapag public figure, malay ba raw niya kung ang nagpapapicture ay isang kriminal. Mahirap din daw tumanggi sa sino mang nagpapa-photo op. Dagdag niya, hindi naman daw niya ugaling magtaray o maging suplado.
Nakuha ng politico.com.ph ang photo na ito ni Brown kasama ang ama ni Representative Arjo Atayde na inaakbayan ni Tulfo. Naroon din si dating Congressional Bet Joseph Lumbad. Sa kabila ng paglabas ng photo, hindi raw na-offend si Tulfo. Anya, as long as hindi sinasabing siya ay mamamatay tao, ayos lang daw ito. Noong isang linggo, nagsampa ng criminal complaint si bilyonaryo gambling tycoon Atong Ang laban kina Brown at Julie Dondon Patidongan o alias Totoy dahil sa umano'y extortion ng 300 million peso sa kanya para sa recantation ni Patidongan bilang whistleblower. Una na ring sinabi ni Brown sa isang